Afternoon, classmates, and good afternoon, Ma'am Marcel. I'm Abigail Quitaria with my report, Understanding the Society and Culture. So, ano ba yung understanding and culture? So, ang para sa akin, kailangan nating maunawaan kung saan tayo, yung mga kultura natin. Siyempre, kapag hindi natin naintindihan, parang hindi naman nakakahiya, parang mas bumababa lang yung kaalaman natin. Bilang isang Pilipino, dapat alam natin yung culture natin. So, understanding Philippine culture and society. So, why study society and culture? So, para sa akin, para mas maintindihan natin kung saan tayo, para maintindihan natin yung sarili natin, yung ibang tao, at saka yung society natin. So, syempre, kapag alam mong maayos yung kultura natin, parang mas magiging maayos yung communication natin. Next is psycholohiya o psikolohiyang Pilipino. So, ano ba yung ibig sabihin nito? So, para sa akin, yung mga, yung mga family, yung community, yung mga values, syempre, lahat to importante. Lalong-lalo na yung values natin bilang isang Pilipino. Mahalaga to kasi kung hindi natin alam yung values natin bilang isang Pilipino, parang hindi natin alam kung saan tayo nanggaling. Ano ba yung core Filipino values? So, yung mga ugali ng mga family natin, kapwa natin, or yung resilience natin. So, halimbawa, example nito is yung mga, katulad ng mga bayanihan sa barangay, yung nagtutulungan lahat yung mga tao para sa like community service, yung mga ganon. The diversity of Filipino life. So, ano ba yung indigenous knowledge? So, ginagamit na natin yung indigenous knowledge, like yung mga farmers natin, kung paano sila mag-techniques, kung paano yung mga traditional technique nila, like sa pagtatanim, like halimbawa paggamit ng yung baka, katulong nila to sa pag-aararo, kung paano sila magtanim, yung ganon. Personal growth. Ano ba yung mga personal growth natin sa culture? So, nandito yung example, it is identity, values, and behavior. So, kung parang wala ka nitong personal growth, hindi mo nga alam kung ano yung values. So, parang dun pa lang nagre-reflect sa'yo bilang isang Pilipino na ay wala siyang values, hindi niya alam yung tamang behavior. So paggalang, katulad ng mga paggalang natin sa mga matatanda, like po, opo, yung mga halimbawa pag napunta ka sa baryo tapos may lola ka doon, unang-una is magmamano ka. Yun yung mga personal growth natin na hanggang ngayon meron pa rin iba na hindi nawawala yun, lalong-lalo na sa mga probinsya. So is impact of societal cohesion. So, parang nagbibigay siya ng unity sa isang bansa like sa Pilipinas. So, halimbawa, di ba, tayo mga Pilipino, usong-uso sa atin yung mga bayanihan spirits like helping each other. Halimbawa, kahit alam mo namang tama lang yung ano mo sa buhay, pero hindi mo pa rin nakakalimutang tumulong sa iba kasi bilang isang Pilipino, nasa dugo na natin yung kahit hindi tayo ganong kayaman, matutulungin pa rin tayo. Kasi isa tayong Pilipino, very helpful tayo at saka very matulungin tayo kahit hindi natin kamag-anak or kakilala. So next. So embrace the culture, empower. So parang nabibigay statistics and decision making. So parang halimbawa at saka yung embrace your culture, para sa akin ibig sabihin yung embrace your culture, parang wag mong kalimutan kung ano yung kultura mo bilang isang Pilipino,
at kung paano nagmula yung kultura mo. Kasi Pilipino tayo hindi natin pwedeng kalimutan yung mga kultura natin. Like kahit alam natin na ngayon na modern na yung panahon natin, wag natin kalimutan kung saan tayo nagmula or kung paano naging buo yung kultura natin. So yun lang po at maraming salamat. So doon na po nagtatapos ang aking report. Thank you po.